Happy weekend guys! So nandito naman kami ngayon sa St. Thomas. So first time namin makarating dito. Kasi dito namin nakita yung magandang bahay. So mayroon tayong open house tour, dalawa, dito sa area na to. So bakit ba napili natin itong St. Thomas? So randomly nag-search lang ako ng mga iba pang mga mas murang bahay. Kasi medyo mahal na nga sa London. So another option ko rin kasing kino-consider itong St. Thomas, marami ako mga office mate na dito na bumili ng bahay. Kasi 30 minutes, 20 to 30 minutes lang naman siya ang driving niya papuntang office. So, maganda rin, mas tahimik siya, hindi siya ganun ka-busy, hindi ganun ka-traffic. Unlike sa London, medyo traffic na. So, itong bahay na titingnan natin is bungalow style siya. Parehas sila. Pero itong una sa Lake Margaret Trail, 2 bedroom lang siya. Pero baka naman may space pa for another bedroom sa basement. So nakikita natin. Wala kasi mga picture sa basement. Maganda sa pictures. So hindi natin sure kung mas maganda sa personal. So inantay lang natin yung sales broker dahil napaaga yung dating natin. So maganda ang St. Thomas. So para sa akin, ano siya, ang ganda ng environment niya. So mamaya papakita ko sa inyo yung loob at saka yung community. So far, ang ganda talaga niya. Mas preferred ko siya. Siguro. So, ayun. Sabi nila mas mura dito sa St. Thomas compare sa London na masyado na kasing busy masyado at maraming tao sa London. So, ayun. So, bababa na tayo guys. Check na natin. So, nandito na tayo sa Lake Margaret Trail. Tignan natin yung mga So, ito yung bahay, guys. So, ito naman yung building. Napakatahimik dito. Wala pa akong nakikitang tao. So, ito yung gusto ko. Walang ganong tao. Takot tayo sa tao. Maganda siya. At itong bahay is corner. So, nakikita nyo sa labas. Too much privacy naman dito. Sana friendly yung mga neighbor. So, maganda guys. So, ayan siya. So, andito tayo sa backyard. Maganda yung backyard niya. So, ayan. So, talaga sinamantala na natin. Kasi ang tagal nga ng broker. So, gusto ko yung ganitong backyard ng linis. Medyo makikita. So, ayan. Hindi pa tayo nakakapasok sa loob. Tignan muna natin. So, nandiyan na siya. Actually, I like the design. It's very modern. Is that like a DGI or Because this is too much. This is expensive. like certain restrictions? That So we don't need to do any snow removal, landscaping. no, it's all taken care of. Yeah. Now, like if you St. Thomas, I heard it's a booming it is now. we have a
So, ayun guys, nakita na namin yung house. Ito yung 525,000. At ang problem na nakikita ko dito sa house na to is 2 bedroom lang siya. Kailangan namin is 3 bedroom. Dahil nga, magbabakasyon dito yung tita ko at saka yung mother ko. So talagang 3 bedroom talaga yung kailangan namin. At maganda sana yung house. Bago siya. Well-maintained. May walk-in closet. So, ang problem pa doon is nga, hindi furnish yung basement. Kung sana furnish pa, finish yung basement niya, wala sanang problema. Pwedeng gawing room. Pero, hindi talaga siya finish. So, bukod pa doon, meron pa siyang condo fee, which is 200 plus, 230 mga ganun, 230 monthly. So, estimated na almost 3,000 monthly siya. So, medyo malaki din. Masyadong mahal. Ayoko talaga na may condo fee. Kasi nga, detached naman yung house. Dapat wala naman siyang condo fee. Maganda naman yung environment. So, wala naman dito. So, yun lang. So, titingnan natin yung next house. 5 minutes drive from Lake Margaret. Ano siya? Almost same price din, pero mas maganda to kasi finish na yung basement. Parehas din siya, bungalow type. So, ayun. Tingnan natin. Export Parkway. Ito kasi parang kila Kelvin, may nagmamanage ng ano. Bago sa London. Ganda rin naman. At the roundabout, take the second exit. Bago sa London. Ganda rin naman. At the roundabout, take the second exit. So, bago muna kami kumain, meron kami nakita ditong cat adoption. So, may shelter. So, check muna namin yung cat adoption dahil gusto namin mag-adopt ng cats. Pero dito lang kami sa tapas na kain. So, ayan siya guys. So, Rescues Cat Adoption. So, maganda yung timing na pupunta natin. Napakaganda ng weather. More cuddly there. Hi. Even though they're not gonna cuddle with you. So, dito kami kakain guys. Halika na, pasok na tayo. Medyo ano siya. This one's not too spicy. The green will be a bit spicy. Yeah, it's not overly spicy. Yeah, I can feel it. Rasyo muna. So, ang ganda na. So, isa. Huwag kang gagala. Steven. So, nandito na tayo sa pangalawang house, sa Burwell Road. So, halos kaparehas siya kaganina. So, ganun din siya. Mukhang may condo fee dito, guys. So, ayan. Ito yung house. Parehas dun sa kanina.
yung type ko, may garage. Kailangan required yan. So, ito yung bahay. Tignan mo, baka kasi nandyan na sila sa loob. May tao pala eh. So open. Wow, there's a big backyard. And that is jacuzzi. But it's a high maintenance. Ano siya? So, meron ding jacuzzi dito, guys. So, ayan yung room. Ayan. May jacuzzi din siya. Mas maganda to kaysa sa nauna kasi meron siyang basement na pwede rin gawin room. At kasama na daw yung bed dun sa isang room kasi convertible to bed. So, pwedeng office room na pwede rin room, bedroom. So, ayan siya guys. At meron na siya. Maganda yung ang matanda oh. Dito na rin, ang galing oh. Meron ng washroom, meron ng laundry room sa loob. And then, pinaka-big deal sa akin to. Walk-in closet is ordinary lang. So, hindi siya walkable na closet. Five lang sa akin. Wala. Pero panalo to kumpara doon sa una. Hindi lang finish, no? Tignan mo, naaakyat to. Ang galing. So, itong house na to, maganda siya. Parang, veteran siguro tira dito. Maganda siya, oh. So, ayan guys. May mga collections, brewery. So, marami mga collections. Like, ito. Ano pala, player nakatira dito dati. So, may mga nakatira na dito mga sikat na player. Athlete. Ang ganda nito guys, kasi pinakagusto ko talaga is yung magandang basement. Yung para sa basement pa lang, mabubuhay ka na. Kasi hindi ka natalo doon, di ba? Kasi 3 bedrooms, kasama na yung basement. So para sa akin, okay na to. Ang ganda nitong clock na to. Sana kasama to sa... No. Kasama yan. At nandito yung mga utility room. Utility room tatawag dito. So, mukhang bago naman, nothing to repair. So, maganda siya. Pero para sa akin, maganda siya. Perfect. So, wala lang kitchen dito sa basement. So, ang dami nating mga videos dito. Ganda. That's in case I tell her something different. So, ayun guys. Gusto na siya. Budget na lang kulang. Alis na tayo dito. So, ito yung room namin. Yan. What's that sound?
So, simple lang siya. So, nakakaloka tong hotel na to kasi binook ko to dahil may pool. Pero wala daw pool. Pero may kasama siyang breakfast. So, yun guys. So, napaka-simple lang yan. So, at least, diba, parang na-feel mo yung tourismo, pagiging tourist dito sa Canada. Where am I gonna sleep? So, yan. Sleep here. Here. And there's a stage. Video yan eh. Nagmura ako sa video. it's again. Pangit, nagsasalita ka. Sayang. Yan mo na. Okay. So, ayan guys. Naglalakad-lakad na tayo ngayon. Dito sa beach area. So, ang gaganda ng view dito. So, ito na yung pinaka-summer dito. Yung weather dito parang winter pa rin siya. Medyo mainit na sa Ontario, sa Toronto ngayon, tsaka sa London. So, hanapin natin yung Sarnia. Ang ganda ng mga bulaklak. So, walang spring talaga dito sa Canada. Wala nang summer. So, yung lamig niya, sobrang lamig pa rin. Pero, syempre, kailangan mo pa rin mag-dress dito. Para naman, maiba yung ano natin. So, yun lang guys. So, marami pa tayong i-explore dito sa Canada. So, yung Ontario pa lang nakakalaki nila, diba? So, next month, bibisitahin naman natin yung pinakasikat na theme park dito sa Canada, sa Wonderland. So, yun sa next holiday natin. So, dito sa Canada, every month, meron siyang holiday. So, since nga summer ngayon, talagang grabe, tinitake advantage nila dito pag holiday. Usually, mga employee dito, naka-leave sila buong week para diretso pahinga. So, life balance. Ganda ng bulaklak na to, para siyang cherry blossom. So, papalapit tayo sa Sarnia, dun sa may sign. So, babalikan natin to para siguro by autumn, pupunta tayo ng Michigan. I-explore naman natin yung Michigan. So, syempre, para makapunta ka ng Michigan, kailangan meron kang tourist visa at may valid kang permit pabalik ng Canada. Ang ganda, laki ng mga park. Sobrang dami guys. Ako lang yung nakadress dito. Sila naka-jacket. Talagang tiis-tiis ako dito. Tiis-tiis na walang ganda. Diba? Ang ganda talaga. Pag nagsawa kayo sa ingay ng Sydney, sa ingay ng Toronto, kailangan nyo mag-visit dito sa Sarnia. So, marami ako mga ka-workmate na galing dito. Lumipat na sila after nila mag-graduate. Kasi nga wala kang ganong work dito sa Sarnia. Dapat talaga dito kami nag-stay habang nag-study semester. Kaso, wala nga akong mahanap na work dito. Kaya sa London, medyo okay pa. Nandun, nakahanap kami kagad ng work. So, ayun. Hello! So, ito yung mga Filipino. Maraming mga Filipino din dito. Sa Sarnia. So, nagkakasalubungan lang kami. Hindi ko na makita yung Sarnia na sign. So, yun lang guys.
Hello guys! Happy Sunday! So, June 30 dito sa Canada, Sunday. So, since holiday naman po bukas, long weekend, naisipan natin mag-Sarnia trip. Kasi hindi pa ako nakakapunta sa Sarnia. So, first time ko pong pumunta dito. Actually, dito nag-aaral yung mister ko. Pero syempre sa London kami nagstay kasi doon kasi yung trabaho namin. Doon yung trabaho ko, doon ako nakahanap. So, itong hotel sa likod ko, ito yung Days Inn. Maganda siya, parang European yung building. Kaya ito yung nabook ko. Pero syempre, doon sa booking ko, naka-indicate doon na may pool siya, pero wala daw pool. So, hindi ko lang alam kung totoo yun. So, yun nga guys. Kwento ko lang kasi nagkamali kami ng pupuntahan. Kasi nga biglaan nga yung trip namin. Nakaapak kami ng US without a passport. So, nakapag-cross kami ng border. Pero syempre, bumalik din kami kagad. Umikot kami kagad. Kasi ayaw namin magbayad. Kasi may bayad kasi pag baka ma-detain kami sa custom. So, yun nga guys. Papunta kami dapat ng Blue Bridge. Pero hindi namin malocate kasi nga naligaw nga kami. Mali yung direction. So, yun. So, yun yung mga hack kung gusto mong makaapak ng US na wala kang passport. Pag naligaw ka. Pero syempre, ang ganda bumalik dito sa Sarnia kasi malapit siya sa Michigan. So, yun yung gusto ko dito. So, sa next na balik namin, kailangan diretso na kami Michigan para makita din namin yung Michigan na area. So, yun lang guys. Ang ganda ng ano na to. Medyo panoramic siya. So, malapit siya sa lake. Ayan. So, hanggang bukas kami dito kasi bukas Canada Day. So, yun lang. Ganito dito sa Canada. Pag long weekend, kailangan nakaplano ka. Meron ka magandang pupuntahan. So, para life balance. Ma-maintain mo yung life balance dito. So, yun lang.